Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Bektemir Melikoshev kontra Darius Falgam. Ang kanilang fight schedule po ay sa May 30, 2025. Nagaganapin sa Virgin Hotels, Las Vegas, United States of America. So ibig sabihin mga idol, masasaksihan natin ang labanan na ito dito sa ating bansa. Bukas, Pitsa 31 sa buwan ng Mayo. Mapanood ang live sa DAZN. So sa laban ng Melikoshev at Falgam, tayo po ay maghahayag ng sarili ating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan naging liamado, saan naging dihado itong maglalaban. At inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at sa ganon inyo rin pong mabalanse, inyong matimbang-timbang. Bukod sa naghahayag po tayo ng prediction, syempre may mga additional na basihan po kayo na matutunan dito po sa ating talakayan na kung saan posibleng ang inyong magiging desisyon ay papabor o tataliwas naman ito sa aking prediction, nasa inyo ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Libre lang po yan. At ang inyong pag-like at ang inyong pag-subscribe, malaking tulong na po yan dito sa ating munting channel. Oo. So para naman po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, walang patid at walang humpay ang aking pagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pandong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, simulan na natin. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamitin yung referensya doon po sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa panig dito si Darius Falgam. As a pro boxer, itong si Darius ay may presibong kartada, 14 wins with 12 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 28 anyos at ang height, 6 foot and 1 inch. Orthodox ang stance, knockout ratio 85.71%. Last fight, February 15, 2025, nakasagupa si Winfred Harris Jr. Panalo 4th round knockout, itong si Darius Falgam. Karanasan o experience nitong si Falgam mga idols, bago ito pumasok sa professional boxing, siya po ay dating lumalaban sa amateur, katunayan noong 2018. Nasungkit ni Falgam ang National Golden Gloves title at noong 2020, kabilang po siya sa United States of America Olympic Team Trials. At additional mga idol, itong si Falgam ay licensed nurse. Kumbaga mga idol, talagang maliwanag na kinabukasan ng boksingirong ito. Kung di man siya magtagumpay sa pagka-boksingero, at least siya po ay isang professional. Oo. So, nakahiligan talaga niya ang boxing. So, sa kanyang karanasan naman bilang professional boxer, mga idols, 2024 nakasagupa niya sa Atlantis Fox. Panalo itong si Falgam by majority decision. Nakasagupa din niya si Christopher Person, maging si Winfred Harris na kung saan mga idols kung ikumpara sa kanya, yung kanya mga nakatunggali ay mas veterano dito po sa pro fights. So sa skills itong si Darius Falgam, mga idol, masasabi kong all-around boxer ito. Pagka sinasabing all-around boxer, halos lahat ng galaw mayroon. Pressure, defensive, brawler style, counterpunching style. Pero malimit si Falgam mga idol sa outboxing. Pressure pero di basta-basta papasok sa range ng katunggali. Bagkos pinapanatili ang distansya. Ginagamit ang kanyang tangkad, ang kanyang kalabangan sa reach. Noon sa mga idol, mahihirapan pagka maiksi sa kanya yung kanyang katunggali, mahirapan siyang abutin kasi nga ginagamit niya yan. Ginagamit niya ang distansya. Kumbaga may husay sa outboxing, may husay sa teknikalan na labanan. Magaling sa puntusan ito mga idol. At di naman talaga katakataka o katakataka o gulat man lang para sa atin yan. Kasi nga galing sa amateur boxing. Na kung saan ang mga boksingero na galing sa amateur fights, hasa po ang kanilang skills o mga kakayahan sa labanan. Lalo na pagdating sa puntusan. Masipag bumato ng mga kombinasyon ito. So sabi ko nga magaling sa puntusan ito. Taglay ang timing, siyempre power, accuracy, may husay sa opensa. Sa depensa, maganda rin po ang kanyang depensa. Pero may aron ako nakikita. Hindi naman to katulad ng Floyd Mayweather na genius talaga sa depensa. Pero masasabi natin maganda ang kanyang depensa. Oo. Pagka sinasabing maganda mga idol,
Natatamaan yan, pero hindi po malimit, kumbaga. So sa panig naman itong kanya makatunggali na si Victimer Milikoseb. Bilang sa professional boxer, si Milikoseb naman ay may impresibong kartada, 15 wins. With 10 wins coming by way of knockout, may isang talo at wala pa nitarang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, knockout ang kanyang sinapit. Sa ngayon, may edad dito na 29 anyos at ang height 5 foot and 9.5 inches. Southpaw stance, knockout ratio 66.67%. Last fight, November 2, 2024, nakasukuha si David Steven. Panalo by split decision, itong si Victimer Milikoseb. Karanasan o experience nitong si Victimer Milikoseb, mga idol, bago ito pumasok sa professional boxing, siya po ay dating Olympian. Katunayan, noong 2015, silver medalist ito sa IBA World Boxing Championship. At noong 2016, Summer Olympic, silver medalist ulit itong si Victimer Milikoseb. So, dagdagan natin ang kanyang eksperyensya, lalo na dito sa pro fights, which is dito na siya nanatili. Pinakamatindi na kalaban ni Victimer Milikoseb ay si Gabriel Rosado. Diyan siya nakatikim ng knockout sa loob labang ng first round, mga idols, noong 2021. At nagkaroon sila ng rematch 2023. So matagal-tagal din na panahon ang lumipas. At nakabawi itong si Victimer Milikoseb. Tinalo niya si Rosado sa pamamagitan naman po ng puntusan, which is ang kanyang pagkapanalo by unanimous decision. Oo. Na kung saan sa kanyang laban kay Gabriel Rosado, malaki na po ang kanyang improvement. Oo. So, dagdag na rin natin si Perry Hobart de Bombi. At syempre, yung huli niyang laban, si David Steven, hindi po yun basta-basta. Oo, pero mas kapansin-pansin si Gabriel Rosado kasi itong si Gabriel Rosado, mga idols, kung inyong naalala, siya po ay naging world title challenger ni Peter Kilin sa WBO nito sa middleweight division nung lumalaban pa si Rosado sa middleweight. At syempre kasagupa din niya si Gennady Golovkin sa IBO nito. Bagamat talo siya, pero yun nga, kung sa experience siya, sa pro fights, kumpara kay Victimer, lamang talaga si Rosado. Pero nakabawi talaga. Magandang kanyang bawi, which is sa puntusan, which is unanimous decision. 3 hurado ang kanyang nakumbinsi, kumbaga, mga idols. So sa skills naman na taglay-taglay nitong si Victimer Milikoseb, all-around boxer din po ito. Pressure, defensive brawler style, counterpunching style. Ibig sabihin, pag all-around boxer, halos lahat ng galaw mayroon. At may ibubuga din po pagdating sa teknikalan na suntukan. Oo. Taglay naman itong si Victimer Milikoseb, ang hand speed, liksi. Magalaw na boksingero ito. Gamit ang footwork, moving around sa kanyang katunggali. Magandang skills itong si Milikoseb. Sa totoo lang, gusto ko nga ang galaw nitong si Milikoseb, mga idol. Kasi may mga moves siya na parang si Pacman noong kabataan. Hindi naman yung brawler, hindi. Yung nung ngayon na, nung maingat na siya, mga idol, itong si Victimer Milikoseb. Na kung saan yung overhand left, epektibo, in and out, moving around, side to side movement, mayroon itong si Victimer Milikoseb. Taglay ang power, timing at accuracy. Syempre hand speed, may liksi din po ito. Sa dipinsa, may nakita akong openings doon po sa mid-range sa suntukan. Noon saan, bagamat maganda na rin ang kanyang dipinsa, pero yun, pag ma-counter, delikado din. Oo, so lagpas average naman yung kanyang husay sa dipinsa. Sa durability, so marunong ma-knock-out, pero marunong makabangon. Matindi ang kanyang determinasyon. Oo, yun ang nakikita naman natin dito kay Victimer Milikoseb. So ngayon dadako naman tayo sa ating gagawin na comparison. Uzbekistani si Victimer Milikoseb, si Darius Falgam ay Amerikano. Magpangabot sa Las Vegas, mga idol. Advantage ng Amerikano yan. Bakit? Yung lugar na pagdadausan, sa Amerika ang nalaban. Hindi neutral ground ang tawag doon, mga idol. Kumbaga delikado itong si Milikoseb pagka nagkaroon lamang ng closed fight, dikit din sa scorecard. Kasi nga, dayo siya dito o magsisilbi siyang dayo dito sa labanan na ito, mga idol. Iba talaga pag Amerikano ang lalaban. Kasi nga, yun nga, delikado sa decision, yung hometown decision, home court advantage, favoritism,
politics sa boxing, yun ang kaharapin nitong si Victor Melicoseb sa laban na ito. Kasi nga dayo siya. So anong dapat gawin? Mamaya ko sasabihin. So ngayon, dadako naman tayo sa ranking ng box rec dito po sa super middleweight division. Rank 23 si Victor Melicoseb, rank 27 si Darius Falgam. Yan po mga idol. May kalamangan sa ranking, although kaunti lang naman, may kalamangan sa ranking si Victor Melicoseb. So ngayon dadako naman tayo sa physical na appearance. Unahin natin sa edad. 28 anyos si Darius Falgam, 29 anyos naman si Victor Melicoseb, so parang nasa prime. Sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Ang height nitong si Victor Melicoseb is 5 foot and 9.5 inches. 6 foot and 1 inch ang height ni Darius Falgam. So 3.5 inches mas matangkad si Darius Falgam. So gamit na gamit po yan. Lalo na't marunong gumamit sa distansya, marunong gumamit sa kanyang height and reach advantage si Falgam. So ngayon, sa power. Ang knockout ratio ni Victor Melicoseb is 66.67%. Knockout ratio ni Darius Falgam is 85.71%. So lamang sa power. Height, reach, power, advantage nitong si Darius Falgam. Ngayon dadako naman tayo sa activity. So parehong aktibo. Sa eksperyensya, parehong nag-ugat sa amateur boxing itong dalawa. Pero sa uri ng kilalaban sa pro fights, may kalamangan ng kaunti si Victor Melicoseb. Siguro mga idol, kunti lang talaga diferensya. Hindi ko masabing 50-50. Oo. Mga ganyan, 50 to 48, ganun lang po ang diferensya. Kasi nga nag-ugat sa amateur boxing itong dalawa. Sa eksperyensya. So sa skills, parehong all-around boxer itong dalawang maglalaban. Ang pinakagamit nitong si Darius Falgam, height, reach, siyempre power, at siyempre yung skills. Itong si Victor Melicoseb, liksi, hand speed, power. Ngayon, sino llamado kaya dong sports? Para sa akin mga idol, hindi ko masabing 55-45, hindi. Sa tingin ko 50-50 ito. 50-50 lang. Kasi, una, sa pagdadausan sa laban, which is sa bansang Amerika, advantage yan kay Darius Falgam. Pangalawa, dito naman tayo sa ranking, lamang si Victor Melicoseb. Lamang sa height, reach, power si Falgam. Bumawi naman ng kaunti si Victor Melicoseb sa eksperyensya, which is lamang siya sa eksperyensya, may kalamangan siya sa eksperyensya pagdating po dito sa pro fights. Ngayon, sa skills, all-around boxer pareho. So, 50-50. Nakadepende po yan kung kaninong diskarte ang magiging epektibo dito sa laban. Kaya 50-50 ito para sa akin mga idol. Oo. 50-50 lang ito. So, indadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan, Darius Falgam by split or unanimous decision. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo by knockout si Darius Falgam? Gamit ang kanyang mataas na knockout ratio mga idol, which is 85% po yan, may kakayahan namang knockout po yan. Oo, mga anong round? Siguro mga 1 to 10. 1 to 10 mga idol. Bakit ko nasabing 1 to 10? Kasi doon sa later rounds, posibleng magkaroon na ng pagkakamali ang isa man sa kanila. Which is pabor nga ako kay Falgam na mananalo knockoutan o puntusan. So ngayon, sa panig naman itong si Victor Melicoseb, dahil nga sa pabor ako kay Falgam. Dahil sa ating comparison na 50-50, ibig sabihin lang nito, may laban. Which is hindi katakataka o kagulat-gulat man lamang para sa akin yan na mananalo itong si Victor Melicoseb. Gamit ang kanyang hand speed, liksi, power, posible din niyang madali sa pamamagitan po ng puntusan itong si Darius Falgam. Yung liksi kasi, ang isa sa posibleng magiging problema nitong si Falgam mga idol dito sa laban niya kay Victor Melicoseb. Na kung saan gamit ang liksi, gamit ang hand speed, posibleng makakatama lagi yan. Lalo na kung makadikit po ito kay Darius Falgam. Kasi sa tingin ko mahirapan si Falgam dito once na makadikit itong si Victor Melicoseb. So ang kailangan ni Darius dito ang distansya.
Kasi mas matangkad nga siya, mas lamang siya sa reach, na kung saan hindi siya magiging epektibo sa inside fighting. So yun po ang posibleng ikapanalo sa pamamagitan din po ng puntusan nitong si Victimir Melikosiev. So may chance bang manalo si Victimir Melikosiev by knockout? Mga idol, oo naman, mataas ang kanyang knockout ratio. Gamit ulit ang kanyang hand speed, liksi, posible niyang maunahan, posible niyang mapuruhan itong si Darius Palgam, which is yun dapat ang gagawin nitong si Victimir Melikosiev, ang in-knockout itong si Darius Palgam para makapiho sa panalo itong si Victimir Melikosiev. Kasi nga kung hindi niya magawang ma-knockout yan at may sa putusan, kailangan pang magtrabaho ng husto nitong taga Uzbekistan para makapanguminsi po ng mga hurado. O kailangan niya yon. So dapat talaga niyang in-knockout ito. Pero dahil sa wala po akong nakitang kahinaan dito kay Darius Palgam, so sa puntusan, which is matinding trabaho ito sa panig ni Melikosiev. Na kung saan hindi kataka-taka, hindi kagulat-gulat na mananalo din yan sa pamamagitan po ng unanimous decision or split decision. Kasi nga, isang talentadong boksingero din po itong taga Uzbekistan. Magaling na boksingero din po ito. Kaya kaabang-abang na laban po yan mga idol. Bagamat hindi ganong makilala ito, pero sa hinaharap, isa sa kanila ang posibleng ating aabangan din. Oo. At inote ko rin po sa inyo na ang labanan na ito, posibleng boring, posibleng ring ma-action. Bakit? Kung si Darius Palgam ipanatili ang distansya, malaki ang posibilidad na maging boring. Pero kung madala sa galawan ni Victimir Melikosiev si Darius Palgam, magiging ma-action ang laban. O, yan po yun mga idols. Hanggang dito na lang mga ito Pandong Sports PH. God bless po sa ating lahat.